El Filibusterismo, buod ng Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng Disyembre, naglalakbay sa Ilog Pasig ang Bapor Tabo patungong Laguna. Tinawag itong Bapor Tabo dahil sa kakaibang hugis nito. Ang sasakyang ito ay nasa pamamahala ng mga reberendo at ilustrisimo. Ang bapor ay tila isang higanteng nag-uutos. Pasigaw ang mga direksyon, mabigat at mabagal ang kilos. Ngunit walang sino mang kumukwestiyon. Sa ilalim ng kubyerta, siksikan ang mga Indio, Inchik at Mestizo. Sa itaas naman, komportableng nakaupo ang mga praile at opisyal ng pamahalaan. Mukhang mabait ang kapitan ng bapor, sanay siya sa malalayong paglalakbay. Naroon si Doña Victorina, si Don Custodio na mahimbing ang tulog at si Padre Irene. Naroon din si Simon, isang mayamang mag-aalahas na tinuturing na tagapayo at tagapagbigay sigla ng Kapitan General. Tahimik lamang siya ngunit pinakikinggan ng marami. Uminit ang ulo ni Doña Victorina sa pagsigaw ng kapitan ng babor at estribor. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang mga utos. Ipinaliwanag ng kapitan na hindi maaaring paandalin ng mabilis ang bapor. May panganib dahil sa lalim ng tubig at sa mga pananim sa paligid. Kinakailangang dahan-dahan ang paggalaw ng sasakyan. Ang kausap ni Padre Camora ay ang mamamahayag na si Benzaib. Tahimik na nakikinig si Padre Salvi habang sinusukat ang bawat salitang binibigkas. Napag-usapan ang Puente del Capricho, isang tulay na gumuho dahil sa maling pananaw. Hindi ang lakas ng baha ang tunay na problema, kundi ang kakulangan ng wastong pag-iisip. Sumabat si Doña Victorina. Para sa kanya, wala ni isang maayos na lawa sa buong lupain, isang pahayag na walang sinumang agad na tumutol. Biglang nagsalita si Simon sa kakaibang tono, hindi ang lawa ang tunay na suliranin, kundi ang kakulangan ng tamang pag-iisip ng tao. Lumapit ang lahat upang makinig. Sinabi ni Simon na ang kanyang solusyon ay hindi mangangailangan ng gastusin. Dahil dito, marami ang agad na niwala. Iminungkahi ni Simon ang tuwid at malalim na kanal mula ilog patungong lawa, isang solusyong magpapabilis ng paglalakbay. Nag-alinlangan si Don Custodio, maraming bayan ang masisira, ani niya. Ngunit para kay Simon, walang halaga ang masisirang bayan. Ayon kay Simon, maaaring gamitin ang mga preso at kung kulang pa, ang mismong mamamayan. Hindi na raw kailangan ng bayad, pagkain lamang ang sapat. Nataranta si Don Custodio, nangamba siya sa magiging gulo at sa magiging reaksyon ng mga Indio. Binalaan ni Don Custodio si Simon, mag-ingat daw sa pananalita, ngunit iginiit ni Simon na nagbahagi lamang siya ng kanyang naiisip. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, ipinagtanggol ni Don Custodio ang kanyang katwiran at tinawag na kaguluhan ang mungkahi ni Simon. Hindi na pinansin ni Simon ang pagtatalo, tahimik siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bapor. Bilang ganti, isinalaysay ni Don Custodio ang pinagmulan ni Simon. Isa siyang alaherong naging malapit sa Kapitan General at ngayoy sanggunian ng pamahalaan. Ayon kay Don Custodio, hindi malulutas ang suliranin kung ang kapangyarihan ay nananatili sa kamay ng iilan. Tahimik na nakinig si Benzaib, isinusulat sa isip ang bawat sinabi, samantalang si Padre Irene ay bahagyang ngumiti lamang. Matapos ang pag-alis ni Simon, muling nagsalita si Don Custodio. Para sa kanya, ang mga suliranin ay dapat lutasin ng mga may karanasan at kapangyarihan. Ibinahagi ni Don Custodio ang sarili niyang panukala. Ayon sa kanya, ang mga naninirahan sa tabi ng ilog ay dapat mag-alaga ng mga pato. Ang mga pato raw ang kakain sa mga susong nagpaparumi sa ilog. Dahil dito, lilinis ang tubig nang hindi maghuhukay ng kanal. Naging interesado si Benzaib sa panukala. Bilang isang mamamahayag, nagtanong siya kung maaari ba itong isulat. Tahimik na nakinig ang mga naroon. Ipinaliwanag ni Don Custodio na hindi basta mga pato ang tinutukoy niya. Ang mga pato ng Pateros at Pasig ang kakain sa mga susong nasa ilog.
Tinanong ni Benzaib kung ano ang kinakain ng mga pato. Sandaling natigilan ang mga kausap. Walang agad na nakasagot. Sa huli, sinabing kinakain ng mga pato ang maliliit na susong nasa tubig at yaong nasa buhangin. Ayon kay Don Custodio, kung mag-aalaga ng pato ang lahat ng nakatira sa tabing ilog, unti-unting lilinis ang tubig. Hindi na kailangan ng malalaking proyekto. Biglang tumutol si Doña Victorina sa panukala ni Don Custodio. Nandidiri siya sa ideya ng pag-aalaga ng pato dahil sa balot at sa amoy na iniuugnay niya rito. Dito nagtapos ang usapan sa ibabaw ng kubyerta. Pagtalakay sa Kabanata 1 ng El Filibusterismo, sa ibabaw ng kubyerta. Magandang araw mga mag-aaral! Sa pagbubukas ng El Filibusterismo, hindi tayo agad dadalhin ni Rizal sa sigawan, digmaan o karahasan. Sa halip, inilalagay niya tayo sa isang tila payapang tagpo, isang paglalakbay sa ibabaw ng kubyerta ng isang bapor. Ngunit, tandaan niyo ito, sa El Filibusterismo, ang katahimikan ay hindi kailanman inosente. Ang tagpuan, Bapor Tabo. Ang Bapor Tabo ay mabagal na naglalakbay sa Ilog Pasig. Habang ito'y umaandar, makikita natin sa ibabaw ng kubyerta ang mga taong may kapangyarihan, mga opisyal ng pamahalaan, praile at edukadong tao. Sila ang nag-uusap, sila ang nagpaplano, sila ang nagpapasya. Kapansin-pansin, wala rito ang karaniwang Pilipino. Pinag-uusapan nila ang pagpapaunlad ng Ilog Pasig, mga proyekto ng pamahalaan at di umano'y ikabubuti ng bayan. Sa unang tingin, tila seryoso at makabayan ang diskusyon. Ngunit kung pakikinggan ng mabuti, mapapansin natin na mas marami ang paliwanag kaysa solusyon. Mas nangingibabaw ang yabang kaysa malasakit. At mas mahalaga ang pagpapakitang matalino kaysa tunay na pagtulong. Dito nagsisimula ang tahimik na panunuya ni Rizal. Ang diwa ng kabanata, habang ang bapor ay mabagal, paikot-ikot at hirap umusad, ganito rin ang takbo ng pamahalaang kolonyal. Maraming plano, maraming salita, ngunit walang malinaw na direksyon. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ng lipunan ay hindi kakulangan sa talino, kundi kakulangan sa malasakit at pananagutan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Sa kabanatang ito, ang mga tauhan ay hindi lang individual, sila ay mukha ng isang sistema. May mga pinunong maraming ideya ngunit walang aksyon. May mga edukadong mulat ngunit pinipiling manahimik. At may mga Pilipinong apektado ng lahat ng desisyon ngunit hindi kailanman kinukonsulta. Tahimik man sila sa akda, malakas ang kanilang kawalan. Una, si Simon. Hindi basta kontrabida o bayani, siya ang radikal na bunga ng sistematikong pang-aapi. Para kay Rizal, si Simon ay babala. Kapag ang lipunan ay patuloy na nagbubulag-bulagan, revolusyon ang isisilang nito, hindi reforma. Pangalawa, Don Custodio. Sa gisag ng maling katalinuhan, maraming salita, maraming plano, ngunit walang tunay na solusyon. Siya ang tipo ng pinunong kunwaring nag-iisip para sa bayan, ngunit ang totoo ay iniiwasan ang tunay na pagbabago. Ang pangatlo ay si Doña Victorina. Higit pa sa pagiging katawa-tawa, siya ang trahedya ng kolonyal na kaisipan. Isang Pilipinong ikinahihiya ang sariling bayan at mas pinipiling burahin ang marumi kaysa ayusin ito. Pang-apat, Benzaib. Simbolo ng midyang tagapagtanggol ng kapangyarihan, hindi ng katotohanan. Para kay Rizal, mapanganib ang midyang ganito dahil pinapaganda nito ang kabulukan ng sistema. At panlima, Padre Salvi. Larawan ng simbahan bilang bahagi ng kapangyarihang politikal, hindi moral na gabay. Alam ang panganib ngunit patuloy na nakikinabang. Sa unang kabanata ng El Filibusterismo, sa ibabaw ng kubyerta, malinaw ang sinasabi ni Rizal. Hindi sapat ang magplano kung hindi handang makinig. Hindi sapat ang maging edukado kung mananatiling tahimik.
At hindi sapat ang reforma kung ito'y pawang salita lamang. Ang huwad na pagbabago ay mas mapanganib kaysa lantad na pang-aapi sapagkat pinapatulog nito ang kamalayan ng bayan. Kung iuugnay natin sa panahon ng Kastila, noong panahon ng kolonyalismo, ang kapangyarihan ay nasa iilan. Ang desisyon ay ginagawa sa itaas at ang masa ay tagasunod lamang. Ang eksenang ito sa kubyerta ay refleksyon ng pamahalaang malayo sa bayan, ngunit kontrolado ang bayan. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, may mga desisyon bang ginagawa tungkol sa atin, ngunit wala tayo sa usapan? May mga proyektong maraming paliwanag, ngunit walang bunga? May mga lider bang nagsasalita ng mahaba, ngunit kumikilos ng kaunti? Kung oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Ang Kabanata 1 ay babala ni Rizal sa atin. Ang lipunang pinamumunuan ng mga taong hiwalay sa karanasan ng bayan ay iikot lamang, hindi uusad. At bilang mga mag-aaral at mamamayan, ang tanong ngayon ay, mananatili ba tayong pasahero sa kubyerta o bababa tayo upang unawain at baguhin ang sistema?